Ito sa pinag-uusapan natin, Mr. Chair, yung halimbawa po yung sa algorithm, binanggit kanina ni Sec, no, yung sa algorithm. So nakikita natin yung mga media platform po, ang pinagbabatayan nila ng mga malalaking posts or whatever o yung kumikita ng mga content ay yung doon sa algorithm. Tama po ba? So ang ibig mong sabihin nito, dapat ang control ay yung doon sa platform na gumagawa ng algorithm. Kasi katulad nito, Mr. Chair, halimbawa sa mga commercial lang, di ba? Pag once na nakapumindot ka ng, halimbawa, tumitingin ka ng certain products, pag tumingin ka ng certain products, makikita mo, Mr. Chair, sabay-sabay na yon, no? Sunod-sunod na. Yung iba't ibang mga ads, mga commercial entity na makikita mo. Kaya walang control. Ibig sabihin, kung ayaw kong makita yung mga ganong products, nakakasawa na eh. Pumindot lang ako ng isang products, tapos sunod-sunod na. Kasi because of the work ng algorithm. So, paano po kaya yun, Sec Aguda, natin magagawan ng ibig sabihin sa platform pa rin natin siya i-regulate. Sec. Mr. Chair, kaya we're very dependent on the platform because they apply the best in class in data science and AI. Hindi po namin mafi-figure out paano mag-work yung platform nila eh. Pero nakikita namin yung epekto. Oo. So tulad niyan, nag-click po kayo, tapos ang katutak na sales ang ibibigay sa inyo ng mga produkto, kaya po nilang i-moderate yon. Pati po yung kaya nilang i-moderate. In the same manner, kaya nilang i-analyze kung saan nanggagaling yung mga fake news. Kaya nilang i-pinpoint anong mga pages ang madalas may content. Meron po si Meta, tawag nila strike rule. Hindi ko lang alam kung ilang strike. Pagka yung page, maraming false content, sabi nila tinatanggal nila. Pero hindi po nila nababanggit sa amin ilang strike ba dapat. 1 strike ba, 2 or 3. So yung algorithm, hindi po namin nakikita eh. Sa platform po yon. Kaya platform po dapat ang mag-adjust ng algorithm nila. Thank you, Mr. Chair. Sige, yung algorithm po, no, so sila yung dapat na kontrolin and at the same time, meron tayong batas po, no, para makita natin na ma-regulate at ma-control. Tama po. Another example po, no, na very detrimental ito sa mga bata. Halimbawa, yung nakakita sila halimbawa ng mga news or nakakita sila ng mga articles about yung mga suicide. So, ang nangyayari dyan, dadami na yung mga makikita ng bata habang nagbabrowse siya doon sa platform, parami na ng parami. So, nakaka-apekto yon doon sa mental health ng mga bata. So, yun din yung example na yon. So, dapat, platform din yung gumawa nun. Kasi, hindi natin alam, maraming mga bata dyan na nagkakaroon ng epekto talaga sa kanila. Yung mga paulit-ulit na nakikita nila, kahit wala namang silang choice, o wala naman silang option na hindi nila makita. Kasi sa algorithm nga lumalabas yon. So, kailangan merong gawin tayo doon, Mr. Chair, kahit na wala pa tayong batas, dahil alam na ninyo yung cause, 'di ba, ng magiging problema later on sa mga bata, sa mga consumers, dapat may makaisip po tayo ng kung ang executive ba makakaisip ng parang regulation sa mga platform natin. Kasi pag umasa tayo dun sa batas na makikreate nitong TRICOM na to, medyo matagal pa yan. Pero yung problema na natin ay urgent at nandiyan na. So pwede ba to the initiative na ng DICT, ng ibang agency natin, ay makagawa na po tayo ng ganong regulation and control, Mr. Chair. Mr. Chair, in part po kami dun sa CICC, nag-propose na kami ng indirect regulation of the platform using current laws. Unfortunately lang po, yung current laws talaga hindi swak eh. So ano po yung ginagamit namin? Yung anti-cybercrime, data privacy,
hindi po kami makagalaw masyado dahil iba-ibang batas yung ginagamit namin eh. And aside from that, yung technical capability po talaga namin to look at their algorithm, medyo malayong-malayo eh. Hindi po namin kayang basahin. And paminsan-minsan po kasi nagbabago rin sila eh. So minsan iba yung algorithm ngayon, minsan iba next month. So wala po kaming kakayahan to figure out how they groom their algorithm. Unfortunately, at this point, yan po yung sitwasyon namin. With the kind indulgence of Congresswoman Franz, pwede magtanong lang na? Mr. Chair, Honorable Castro, are you amenable? para matuloy-tuloy ko lang po yung thought nung aking, yung Okay. aking mga questions. Related kasi doon, sinasabi ng Secretary, Mr. Chair, na parang kulang ang batas, kailangan i-amend, at iba-iba yung mga ginagamit natin. So tanong ko lang sa Google, Mr. Chair, may pwede ba tayong magawa doon sa binabanggit ko na sitwasyon? Remember, bata po ang involved dito. O kaya mga consumers na baka maloka doon sa dami ng mga pumapasok sa kaniyang platform na hindi naman niya gusto o hindi naman niya hinihingi. Pero patuloy na pumapasok. Kaya yun ang gusto nating ma-control at ma-regulate. At sinasabi ng ating ahensya, hindi pwede. So pwede sa inyo, sa Google. Mr. Chair, yung dalawang punto nyo lang po. Yung number one pong punto nyo yung sa mga advertisements po. Meron pong My Ad Center ang Google kung saan pwede nyo pong i-specify ano po yung mga interest ninyo para po pwede nyo tanggalin yung mga ayaw nyo makitang advertisement at pwede nyo sabihin na mahilig ka po sa, let's say, sports. So yun po yung lalabas. Pagdating po dun sa concern on suicide, ito po yung napaka-importanting bagay para sa Google. So for example po, pag nag-search ka po sa Google search ng suicide, ang unang-una pong lalabas sa inyo is help is available. Speak with someone today. Tapos yung hotline po ng National Center for Mental Health. So malaking importante po to sa Google at kung ano po yung, without regulation, kung ano po yung pwedeng gawin ni Google upang mapampigilan yung pandemyang ito, ay ginagawa po ni Google. Pero Mr. Chair, remember, ang involved dito ay bata. So medyo mahihirapan sila sa ganyan na merong pa kayong step na pagagawa sa kanila. Wala ba yung automatic na hindi papasok yung mga, kasi algorithm nga eh, hindi papasok yung ayaw naman nila o hindi naman nila hinihingi o hinihingi nila. Di ba? Kasi parang medyo complicated pa to sa isang bata na, yun nga, yung sinasabi ko, pumindot sila ng isa, sunod-sunod na yung dumarating na, dahil nga sa algorithm. So kayo ang may control nun, Mr. Chair. So, yun nga yung sinasabi ko, tinatanong ko, paano yung gagawin natin doon? So, Mr. Chair, para po malinaw po, kung algorithm po yung concern, Mr. Chair, hindi po magre-recommend si YouTube ng videos. Alam po ni Google, ni YouTube, na hindi po dapat nire-recommend yung mga videos na makakasama sa bata, especially po, for example, on the topic of suicide. So, yung mga engineers po ni Google, makakaasa po kayo na tinututukan po yan at hindi pinapayagan na mag-recommend ng ganong klaseng video po. Thank you, Mr. Chair. Kay Secretary Cruz po, Mr. Chair. Siyempre, doon sa regulation, pinag-usapan natin yung regulation and control ng mga platforms. Pero kami, ang concern talaga natin, siyempre, primordial yung free speech. Tama po ba, Mr. Secretary? Tama po. At siyempre, kung meron man tayong i-regulate, ang bagsak dapat nito ay yung mga platform, social media platform. Opo. Yung, Yes, yung mga ginagamit ng ating mga citizen. Kaya dapat din i-balance no, yung free speech doon sa unprotected speech naman. No? So, paano ba yan magagawa? Katulad ba yung mga unprotected, like yung mga slanderous statements, dapat din diligtas ang state agents kasi sila rin mismo pinanggagalingan ng fake news eh. Kalwa katulad ng NTF-ELCAC, sa kanila rin mismo nanggagaling yung mga fake news, yung mga ginagawa nilang mga platform.
So paano 'yon makokontrol nung ating nung ating ahensya, Mr. Chair? Siguro ma'am talaga ang kulang talaga dito is yung ating batas na nagsasabi kung ano yung unang-una yung definition ng fake news. Actually pinag-uusapan yung definitions ng fake news dito sa ang sinasabi ang fake news is fake information or disinformation. Ngayon, sa batas natin, wala pa siyang definition. Ang nilalabanan po natin dito is yung fake news, yung pagkalat ng kasinungalingan. Yun po ang kailangan natin ma-regulate, matigil. At Yes, paano po kung ahensya ng gobyerno mismo 'yon nagpapakalat ng fake news? di kung Kasama din siya kasama doon. rin po. Okay. Kasama. Basta Hindi lahat lang ng, yung platform. Hindi lang. Lahat ng kasinungalingan, lahat ng maling sinasabi, dapat sila mismo, malinis kaagad nila yon. Sila mismo magtanggal ng mga fake news sa sarili nilang social media platforms. Yun po kasi ang nakapagtataka. Sa ibang bansa, ganun ang nangyayari. Pumapayag sila na magpa-regulate sa gobyerno. Dito po sa atin, with the lack of legislation, parang nasa mercy tayo o makikiusap ka sa mga platforms. Hindi dapat medyo gawin natin kahit papano. Kapag sinabihan na natin to, certified naman na nasa Kaya gobyerno. yung nire-recommend nyo yung third party or pwede rin naman within the government din. Pwede rin Kaya po, lang, Truth oo. Commission or a body that will Okay. say, that will determine na fake news po Para to. sa lahat na yan, mga platform or manggaling man yung source mismo doon sa government agency, maano nila yon, Pwede po. mare-regulate nila. Okay. But that maybe, ang mag-start po nyon, yung complaint. Siguro may mag-complain, this is fake news, dapat may commission tayo na magsasabing, oh, fake news nga to. Pwede ho kaming, sa PCO, pwede namin gawin yon para kami fact-checker na nasa loob din ng gobyerno. Okay. Or kahit na may yung commission na yon, if you want to include the private sector, pwede rin sumali doon. Oh, yung independent na Independent na fact checker. fact-checker, Okay. oo. Mr. Chair,